Magandang araw po sa inyong lahat. Ako si Johnny Dubagar, ang inyong kabaglingkod. Pag-usapan natin ngayon itong, si Digong Chi, mayroon pa palang temporary agreement. Yes, so totoo po, mayroon pa pong temporary agreement si Tatay Digong sa China. Kailan po ba nangyari ito? Well, sabi rito sa ABC News, a statement from the Chinese embassy in Manila said temporary special arrangement agreed to during a visit to Beijing by former President Rodrigo Duterte allowed small-scale fishing around the island. Mga kababayan, around the island lang po. Okay? Around the island ha. Oh, sabi dyan. Now, but restricted access by the military, Coast Guard, and other official planes and ships to the 12 nautical miles or 22 kilometer ng limit po ng territorial water ng Scarborough Shoal. Hindi ba't nagkaroon siya dyan ng kasunduan sa China na magkakaroon po ng yung tinatawag nila na yung tinawag niya na yung mga Pilipino ipinakiusap niya kay Chi na payagan. Sabi niya, kami naman ay mahirap lang, wala naman kaming ano dyan, so parang sa awa na lang ninyo, 'di ba? Payagan niyo mga mangingisda namin. Wala naman 'yan sa ano sa buhay. Oh, 'yun. So temporary special agreement pala. At ito rin ang dahilan kung bakit po tayo ngayon pagkatapos ng kanyang administrasyon, etong mga mangingisda na nandyan po sa may, tingnan nyo ha, ang akala po natin, etong mga fishermen natin, matapos niyang mapahinuhod ang China, ay pinayagang makapangisda sa loob ng Scarborough Shoal. Anak ng putya, ito pala maliwanag. Na restricted po ito. Ang pinapayagan lamang yung mga maliliit na mga pangisda sa palibot ng isla. Diba? At restricted ang access ng mga military, yung Navy, yung Coast Guard, at saka iba pang mga opisyal daw. So yung BIFAR natin, kaya po wina-water cannon din. At mga barko sa loob po ng 12 nautical miles, limit of territorial waters. So pwede lang lumapit doon sa palibot ng Scarborough Shoal ang mga mangingisda. Hindi totoo pala na nakakapasok sila sa gitna ng Scarborough Shoal. Kasi ron po sa gitna ng Scarborough Shoal, nandun yung bastante talaga na mga mahuhuli na mga kaisdaan. Diba? Ito itsura ng Scarborough Shoal. Lang yan buhay ito. Okay, so ito si Scarborough Shoal. Wait a second ha. Ang okay. So dina-download ko eh. Okay, so sana nakikita nyo po ano. Ayan, ang Scarborough Shoal. So, ang Scarborough Shoal po, ay, ba't napunta rito? Ito, Scarborough Shoal. Yan. Ano ba yan? Ay, okay, pwede. Okay, so ito. Isa lang po ang lagusan. Isa lang din po ang entry point. Okay, so ang ginagawa ng mga incheck, dito po nila nilalagyan ng barrier. Maging nung panahon ni dating Pangulong Duterte,
ay may barrier po ito. May nakakapunta lang, nakakalusot, nakakapunta sa loob, 'di ba? Pero ang pinayagan lang pala nung panahon ni Digong ay hanggang dito lang. Yan, nakakalapit lang sila sa paligid. Ang bawal po within 12 nautical miles ay ang mga barko ng Pilipinas. Okay? Yun po, may restriction doon. So, yaang temporary special agreement na yan is good until ah, supply lasts. Hindi, good until the end of his administration. Kaya po nung pagbaba ni PBBM, eto na yung mga Chino. Hinaharas na yung mga mangingisdang Pilipino dyan. So ano lang po yung pinagkaiba? Na hindi sinabi sa atin na yung mga Pilipino pala hindi pa rin pala pinapayagang makapangisda sa loob nito. Isa pa ho, gaano po ba kaimportante ang Scarborough Shoal? Ito pong yan, mga buhangin niya diyan sa paligid na yan. Kung masama ang panahon, malakas ang alon, yan po magsisilbing barrier. At pag nandito sa loob ang ating mga mangingisda, safe sila. Kasi hindi po ganun kalakas ang mga alon. Lalo na mababaw lang ito. Okay? Hindi gaya na kapag nandito sila, yan sa labas, nako kawawa. So pag alis po ni dating Pangulong Duterte, bumalik lang ang China sa dati nilang gawi. Pinagbabawalan nila katulad noong 2012 ang mga Pilipinong makapangisda. Diba? So, kung makikita nyo naman din po dito, dito pa lang eh. Diba? Diyan sa ito po ang Scarborough Shoal. Ayun ang China, ang layo. Oh. Kahit pa Taiwan pa mag-claim yan eh. Meron sila ritong isang teritoryo. May isla yun, legit, kaya may 200 nautical miles. Ang layo pa rin eh. Mas malapit pa rin talaga sa atin dito sa Zambales. Di ba? Hmm. So, iyan po yung isa sa malupit na katotohanan, ang gentleman's agreement ni dating Pangulong Duterte. Sus Mario Josep, sabi niya, no? A statement daw po from the Chinese Embassy, merong temporary special arrangement na napagkasunduan sa pagbisita ni dating Pangulong Duterte. Ibinulgar na sila eh. Ichinika na po ng China. Hindi ho akalain ito ni Digong na ibubulgar siya ng China. 'Di ba? Akala niya ay maililihim lang palagi ang lahat. Ang ending ngayon, booking. Ano ho ba kasi ang kapalit nito? 'Di ba? Ano po ba yung naging kapalit nito? Ang naging kapalit po kasi niyan, ayon din sa kanya ng 2019, ay pinayagan niya ang mga barko ng China na makapangisda, makapagpatrolya dito po sa atin sa West Philippine Sea. Diba? So kumbaga parang ni-recognize niya na yung dominion ng mga Chino diyan, yung pagki-claim nila yung 9 dash line pa noon na later on ginawa nilang 10 dash line. Now, dito ho, mas maliwanag in between these agreements, tingin ko naman po mas maliwanag po ang agreement na pinasok po ni dating Pangulong Duterte kumpara doon sa sinasabi po ng China na nag-agree daw ang Pilipinas pero supposedly approve o to be approved, ibig sabihin ng ating presidente yung new model ng management of dispute diyan sa Scarborough Shoal, sa Ayungin Shoal o sa Renai Jiao. See? Kasi doon walang agreement po na napagkasunduan. Dito, meron. Ito ho ba ni-refute nila to? Sus Mariosep, tinignan ko yung mga artikulo, lumabas ito. Kaya nga tuwan-tuwa ako booking na naman kayo. Anong atake nila? Ito pong meron daw pong gentleman's agreement na pinasok ang gobyerno natin early this year. Pagdating dun sa mga ebidensya, sa mga artikulo na
ang mga salita ng taga-Chinese Embassy, wala pong early this year because 2023 po yung agreement na sinasabi nila. 'Di ba, na hindi naman nag-materialize. And besides, yung request pa nila na magkaroon tayo ng joint military exercises. Biro nga nainggit ang China sa Amerika kaya nagre-request sila pero hindi po pinagbigyan, 'di ba? Hmm. Hindi natin pinagbigyan. Ba't nga naman pagbibigyan natin? Binabalahura na tayo ron. 'Di ba? Para tayo mga uto-uto niyan pagka gano'n. Oh, 'yan ang sinabi no ni ni Gibo Teodoro. Kung bakit hindi tayo kasi inipit tayo diyan sabi nila sa Chinese media na hindi raw inaaksyonan ng Pilipinas ang kanilang request na magkaroon po ng joint military exercises sa West Philippine Sea. Diba? Super clear ang intention ng China, government deceiving Filipino people, walang historical bearing pagbabago ng dash line. Diba? Yan, baka sa susunod, i-booking ng China na nagbigay sila ng pera kay Digong. Baka. But for now, eto po, maliwanag na maliwanag. Okay? Namakyaw, ibiro ko nga namakyaw ng agreement sa China. So, meron siyang gentleman's agreement plus yung, again, the gentleman's agreement, ito yung kumbaga specific agreement, okay, ng China sa mga presidente ng Pilipinas. Ito naman pong status ko, ang pinag-uugatan nito, itong 2002 Declaration on the South China Sea. Na pareho lang din naman ang nilalaman ng mga yon ay hindi tayo magpapadala ng mga sa mga RORI natin ng construction materials at hindi tayo magmi-militarize ng mga hawak natin base doon sa declaration ng 2002 diyan sa South China Sea. Okay? Ay nako. Strategist ha. Chess master ha. Ganon-ganon lang tayo. 'Di ba? Ano pa, baka sa susunod pong mga araw, sabihin ng China, kanila na Mindanao. Kasi merong agreement, patay tayo.